Matapos sumagap at magbuga ng hangin, sinimulan na ni Victor ang istoryang ilang daang taon na ang nakalipas. Ang mga magulang ko ay mas mahirap pa sa daga. Sila ay kabilang sa mga alipin ng mayamang Timawa. Ibinenta sila sa dato na nagmamay-ari sa lugar na yon. Maganda si ina, kaya naman napansin agad siya ng dato. Hindi ito pumayag na hindi siya makuha sa kahit anong paraan. Sa ayaw naman o sa gusto. Sinubukan ni amang lumaban at proteksyonan si ina, ngunit ano ba naman ang magagawa ng isang alipin? Pinagsamantalahan ng dato si ina sa mismong harapan ng aking ama. Hindi pa daw natapos ang kahayupan ng dato. Niyaya nito ang ilang matataas na tauhan upang babuyin si ina. Naghalimhina ng mga ito sa paglipastangan sa kanya. Gabi-gabi siyang ginawang parausan. Natigil lang ang mga ito nang dapuan siya ng malubhang sakit. Halos mabaliw si ama sa nangyari, lalo na nang matuklasang buntis si ina. Palala ng palala ang sakit ni ina habang papalapit naman ang aking pagsilang. Si ina lang ang babaeng minahal ng aking ama, kaya nang magkaroon ng pagkakataong masolo ang dato, ginilitan niya ito ng leeg. Pinatuloy niya ang dugo nito sa inumin ng kulay ginto. Dala ang inuminan, tinungo niya ang kakahuyan, at paulit-ulit na tinawag si Lilith. Si Lilith ang unang demonyong nilikha ni Satanas. Inalok niya si Lilith ng isang kasunduan, ang buhay ni ina, kapalit ng buhay ng dato. Ngunit tuso si Lilith, ako ang gusto nitong maging kapalit. Mabubuhay si ina at mamamatay ang dato. Ngunit ako ang gustong gawing taya sa kasunduan. Pumayag si ama, pero sa isang kondisyon. Kukunin lang ako ni Lilith pagsapit ng ika-23 kong kaarawan. Pumayag si Lilith kaya nasa iluhan ang kasunduan nila. Lumaki ako at nagkaisip bilang alipin. Kalupitan ng araw-araw kong dinaranas. Ngunit ang pagmamahal ni ina at ama ang pinaghugutan ko ng lakas. Hanggang sa dumating ang ika-23 kong kaarawan. Pinapuan ako ng malubhang sakit at namatay. Sinunog ang mga labi ko upang hindi makahawa. Ngunit isang gabi, muli akong nabuhay. Balot ng puot at uhaw sa dugo. Ang mga magulang ko na nagdarasal noon sa aking puntod, ang una kong naging biktima. At pinatay ko rin ang lahat ng taong nakita. Kaya kong bumuhay ng mga patay at isailalim ang mga ito sa aking kagustuhan. Pagwawakas ni Victor sa kwento. Kung may ganyan kang kakayahan, bakit namatay ka uli at nahimlay pa sa napakahabang panahon? Tanong ni Teresa. Nangiti si Victor. Yan ang hindi ko pwedeng sabihin sa iyo, Teresa. Kapag nalaman mo, malamang gamitin mo para tapusin ang aking buhay. Winika ni Victor habang mainit na inaalis ang ilang hibla ng buhok na tumatabing sa mukha ni Teresa at saka hinagkan ang nakaawang nitong bibig. Itinulak agad siya ni Teresa at saka taas noong sinabing, "Mabuti naman alam mo." Natatawan niya itong hinapit palapit, kinubabawan at saka ginawaran ng maalab na halik. Pumiglas ito ngunit agad ding nanghina nang ibaon niya ang mga pangil sa kaliwa nitong leeg. "Akin ka, Teresa. Akin." Nagising si Teresa sa mga bisig ni Victor kinabukasan. Bahagya siyang lumayo at hinagod ng tingin ang binata. Naawa siya sa naging buhay nito noon, kaya kahit paano ay naiintindihan na niya kung bakit gano'n na lamang ang galit sa mga tao.
dala ng matinding habag sa binata. Marahan niyang hinaplos ang pisngi nito at saka dinampian ng halik sa labi. Natigilan siya pagkatapos. Hindi sukat akalaing nadala ng damdamin. Mainit siyang umahon sa higaan at saka nagmamadaling tumakbo palabas sa silid habang pinapagalitan ang sarili. Sumungaw ang matamis na ngiti sa labi ni Victor na kanina pa nagising. Pinagsasawa niya ang mga mata sa paghagod ng tingin sa mukha ni Teresa at nangingiting pinanonood sa himbing na pagtulog. Nang maramdamang nagigising na ang dalaga, ay mabilis siyang pumikit. Nangingiti niyang hinaplos ang labi. Umahon siya sa higaan at saka sinundan si Teresa. Halos mapatid naman ang dalaga sa pagmamadaling makababa nang marinig ang mga yabag ni Victor sa kanyang likuran. Napahinto siya at napalingon nang marinig ang pagtawag ni Victor sa kanyang pangalan. Sinikap niyang pakalmahin ang sarili upang mabawasan ang hiyang nararamdaman. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang normal ang kilos ni Victor. Natulog pa ito ng halikan niya. Hinintay na niya itong makalapit. "May regalo ako sa iyo," sabi ni Victor sa kanya at saka itinuro ang malaki at malapad na pinto kung saan lumalabas ang dalawang magandang dalaga at isang batang babaeng mukhang manika. Huminto ang mga ito at bahagyang yumukod bilang pagbati at paggalang. Ibinalik niya kay Victor ang nagtataka at nagtatanong na tingin. Ninitian siya nito at masuyong hinagkan sa labi. Itutulak niya sana ito ngunit naipulupot na ang mga braso sa bewang niya. Umiiwas sana siya, ngunit nang lumalim ang paghalik nito, ay nadarang na siya at tinugon ang maalab nitong halik. Natigilan pa siya nang putulin nito ang paghalik sa kanya. Nakangiti ito habang siya na may mainit na mainit ang magkabilang pisnging na titiyak niyang mapulang-mapula. Wala na ang mga dalaga at ang batang babae nang muli niyang tignan. Nakalapat na rin ang malapad na pintong pinanggalingan. Naiiling na siyang napangiti. Hindi nasaksihan ng mga ito ang nakakahiyang nangyari. Hapon na nang lumabas si Teresa sa Castillo upang hanapin ng ina at kapatid na ayon kay Victor ay nasa paligid lamang. Na huwag siyang mag-alala dahil maayos ang kalagayan ng mga ito. Ganun pa man ay nagbaka sakali pa rin siyang makita ang mga ito sa labas. Pinagpatuloy niya ang paglalakad. Natanaw niya ang mga dalagang nagsasampay ng mga damit. Natigilan siya at pinamulahan agad ang mukha nang makitang panloob niya ang isinasampay ng mga ito. Mabilis niyang tinakbo ang sampayan at tinanggal ang mga iyon. Lalo pa siyang namula nang makita si David. Prenteng nakasandal sa pader habang nakatingin sa mga puting panloob na hawak ng magkabila niyang kamay. Mabilis niyang ikinubli sa likuran ng katawan ng mga kamay. Pakiramdam niya, nasilipan siya ni David. "Patawarin mo kami, Teresa," nahihintakutang winika ng mga dalaga. Napakunot ang noon niya. Maliit na bagay lang ang nagawa ng mga ito para sa takot na reaksyon at paghingi ng kapatawaran. "Wala naman kayong nagawang kasalanan sa akin. Wala kayong dapat alalahanin. Saka, wag na kayong mag-abala pa. Ako na ang bahalang maglabas ng mga damit ko." Malumanay at nakangiti niyang sabi. Hindi siya sigurado kung narinig at naintindihan ba ng mga ito ang sinabi niya dahil hinila na siya ng mga ito. Wala siyang nagawa kundi ang magpatianod hanggang maipasok siya sa isang silid. Namangha siya nang ipakita ng mga ito ang isang napakagandang bestidang tinahi ng mga ito para sa kanya. Pinasalamatan niya ang mga ito at nang ipakaiusap na isuot niya upang malaman kung tama ang bawat sukat, ay agad niyang pinagbigyan. Lumuwang ang pagkakangiti niya nang sakto ang maging lapat noon sa katawan niya. Dahan-dahan pa siyang umikot upang ipakita yon sa mga ito. "Bagay na bagay sa iyo, Teresa.
Humahangang papuri ni David na nakatayo sa bukana ng pintuan. Magkakasabay silang napaningon sa binatang nagsisimula ng humakbang papasok. Lumabas naman ang dalawang dalaga nang ito ay tuluyang makapasok at makalapit kay Teresa. Ginawa daw nila ito para sa akin. Ang ganda, no? Napakalambot ng tela at magaang suotin. Pagbibida ni Teresa habang patuloy na inaayos ang suot. Hindi naman inaalis ni David ang tingin sa magandang mukha ng dalaga. Ilang araw na niya itong hinahanap-hanap. Pinananabik ang muling makasama. Napakaganda ni Teresa, lalo na sa malapitan. Bagay na bagay ang suot na bestidang kulay dilaw na hanggang ilalim ng tuhod ang laylayan. Wala iyong manggas kaya nakahantad ang makikinis nitong mga balikat at braso. Napalunok siya nang magawi ang paningin sa manipis na tirante pababa sa ibabaw ng dibdib na bahagyang nakaumang. Manipis ang malambot na telang dumidikit sa balat nito na nagpapalitaw sa magandang hubog ng katawan. Pakiwari niya'y malapit na siyang mabaliw na kung magtatagal pa sa silid kasama nito ay hindi na siya makapagpipigil. Kaya naman mabilis siyang tumalikod at naglakad. Nasa labas na siya ng pintuan nang marinig ang pagtawag ni Teresa sa pangalan niya. Napahinto siya sa paghakbang. Mula sa sulok ng mga mata, nakikita niya ang dalawang dalagang nakatayo sa gawing gilid ng pader na dingding. Iayos mo ang sarili, David. Ang dalagang nasa loob ng silid na yan ay pagmamayari ng Panginoon. Tulad namin, tulad mo. Mariing babala ng mga ito. Naikuyom ni David ang magkabilang palad. Sumagap at nagbuga ng hangin at saka iniwan ang mga ito habang paulit-ulit na ibinubulong ang mga salitang alam ko. Sa pagitan ng nagtatagis na mga panga. Muli siyang napahinto sa paghakbang at napalingon nang marinig ang pagtawag ni Teresa. Humahabol sa kanya. Iiwas sana siya ngunit naabutan siya nito at nahawakan sa braso. May nagawa ba ako o nasabing hindi maganda? Bakit iniiwasan mo ko? Tanong nito. Nakahulagpos na ang damdaming sinisikap niyang pigilan. Ikinawit niya ang kamay sa bewang nito at hinapit palapit. Nagulat ito ngunit bago siya na itulak ay nagawa niya munang halikan. At sa paglayo ng mukha niya sa mukha ni Teresa, ang imahe ni Victor na nakatayo sa di kalayuan ang bumulaga sa kanya. Nanlilisik ang kulay berde nitong mga mata. Muli niyo po akong samahan sa susunod na kabanata. Bye!